Buwisit ka talagang babae ka. Wala ka na namang ginawang tama. Galit na sigaw ni Ma'am Sonia habang patuloy na hinihila ang buhok ko. Aray ko ma'am, nasasaktan po ako. Umiiyak na daing ko dahil sa labis na sakit. Parang walang naririnig si ma'am at nagpapatuloy sa kanyang ginagawa. Parang mapupunit ng anit ko dahil sa labis na paghila niya. Tanging pag-iyak at pagdaing lamang nagagawa ko. Mas lalo ka talagang masasaktan sa akin. Singhal niya. Naramdaman ko na lamang ang sunod-sunod na pagsampal niya sa akin. Hindi ko na nagawang makapanlaban hanggang mamanhid na ang mga pisngi ko. Hindi ko alam kung ano bang kinagagalit niya sa akin. Wala naman ako ginawang masama at halos lahat ng utos nila ay sinusunod ko. Nagagawa ko rin ng maayos ang trabaho ko rito, kaya't hindi ko maintindihan kung bakit ganito niya akong itrato. Ma'am, tama na po. Nagmamakaawang sabi ko. Wala naman po akong ginagawang masama. Dagdag na sambit ko pa. Subukan mo pang lumapit sa asawa ko. Hindi lang yan ang aabutin mo. Singhal niya sa akin. Bago umalis ay sinipa niya pang sigmura ko. Wala akong ibang nagawa kung hindi ang mamilipit sa sakit. Kung ganun ay nagsiselos pala si ma'am. Hindi ko alam kung anong pinupunto niya samantalang nag-usap lang naman kami ni sir. Dahil meron siyang iniutos sa akin. Ano pa bang akala niya? Aagawin ko ang asawa niya? Nagkaasawa lang ng foreigner, akala mo kung sino nang angat sa ibang tao. Hoy, Caitlin, anong ginagawa mo dyan? Ano nangyari sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Danica at agad na lumapit sa akin para tulungan ako. Sinaktan ka na naman ba ni ma'am? Dagdag na tanong niya pa. Hindi ko magawang sumagot. Tanging pagtango lamang nagawa ko bilang tugon at muling nagpatuloy na sa pag-iyak. Napayaka pa ako sa mga tuhod ko at inindang matinding sakit na nararamdaman. Ayoko sanang sabihin hayaan mo na lang si mami kasi mali ang ginagawa niya. Pero alam natin pareho na wala tayong magagawa. Amo natin siya eh. Biglang sabi ni Danica. Ayos lang. Tipid na sagot ko habang umiiyak. Pinagsilosan ka na naman ba niya? Tanong pa niya ulit at agad naman akong tumango. May saltik ata ang isang yun eh. Sambit pa ni Danica. Hindi ko siya maintindihan. Pinili naman siya kaya't dapat maintindihan niya tayo. Bakit ganun siya? Luha ang wika ko. Paano nakatikim kasi ng maraming pera? Kaya ganyan. Huwag mo nang isipin yun. Magpahinga ka na. Sagot niya. Tumango naman ako bilang tugon at agad nang naglakad papunta sa kwarto namin. Pabagsak akong nahiga sa kama at doon nag-iiyak. Gustuhin ko mang umuwi ay hindi ko magawa. Kailangan ng pamilya ko ng tulong. At ito lang ang paraan para makapagpadala ako sa kanila ng malaking halaga ng pera. Dahil sa labis na pag-iisip, ay hindi ko na namalayan na nakatulog na pala ako. Napabalikwas na lang ako sa kama nang biglang may bumuhos na malamig na tubig sa akin. Ang kapal naman ng mukha mong matulog dyan! Samantalang napakaraming labahin ang nakatambak doon. Malakas na sigaw ni Ma'am Sonia. Pasensya na po ma'am. Paumanhin ko. Hindi ko kailangan ng pasensya mo. Bumangon ka riyan at magtrabaho. Hindi ka namin binabayaran para lang matulog ka rito. Singhal niya sa akin. Gusto ko pa sanang sumagot ngunit mas pinili kong manahimik na lang. Dali-dali akong bumangon at naglakad palabas ng kwarto. Naramdaman ko na lang na may humampas sa likod ko. Dahilan para mapatumba ako sa labis na sakit at bumagsak sa sahig. Nagpagulong-gulong ako dahil sa kakaibang kirot na nararamdaman ko at walang ibang nagawa kung hindi ang mapaiyak. Caitlin! Malakas na sigaw ni Danica at dali-daling lumapit sa akin. Anong ginawa niyo sa kanya, ma'am? Galit na tanong niya pa. Wala akong ginagawa sa kanya. Tatanga-tanga lang siya kaya ganyan ang nangyari sa kanya. Maang-maangang sagot ni ma'am. Kitang-kita ko yung ginawa niyong pangahampas sa kanya eh. Magsisinungaling ka pa? Singhal ni Danica. Hoy Danica, wag mo akong sinisigawan ha. Baka gusto mong mawalan ka ng trabaho. Pagbabanta ni Ma'am Sonia. Hindi ako natatakot ma'am. Wala akong balak magtrabaho sa among kamag-anak ng demonyo. Matapang na sagot ni Danica. Nang bahagyang mabawasan ng kirot na nararamdaman ko,
ay saka ako dahan-dahang tumayo. Diretso akong tinignan si Ma'am Sonia at makikita sa mukha niya na parang natutuwa pa siya sa nangyari sa akin. Ano ho bang problema niyo sa akin, ma'am? Umiiyak na tanong ko. Wala naman ho akong ginagawang masama para ganituhin niyo ako. Dagdag na sabi ko pa. Malandi ka. Yun ang ginagawa mong masama. Singhal ni ma'am. Papaano ho ako naging malandi? Wala akong nilalandi rito sa pamamahay niyo. Sagot ko. Hindi ko na napigilan ang galit ko. Wala na akong pakialam kung mawawalan ako ng trabaho. Ang gusto ko lang ay makaalis na sa lugar na ito. Ayoko nang magtiis sa ganito dahil baka ito pang ikamatay ko. Pwede ba, Caitlin? Kitang-kita ng dalawang mata ko kung paano mong nilalandi ang asawa ko. Galit na sambit ni ma'am. Hindi ko napigilan ang sarili kong mapatawa. Kailangan mo nang magpasalamin, ma'am. Para po sa kaalaman nyo, wala ho akong balak pumatol sa matanda. Huwag niyo ho akong itulad sa inyo. Singhal ko. Baka nakakalimutan mong amo mo ko. Sigaw niya. Hindi naman ikaw nagpapasahod sa amin ah. Saan ka kukuha ng ipapasahod sa amin wala ka naman trabaho? Singit ni Danica. Huwag kang makikisali rito. Singhal ni ma'am. What's happening here? Biglang tanong ni Sir na hindi namin napansin na dumating na pala. Dali-daling tumakbo si Ma'am Sofia palapit sa kanyang asawa. Napailing na lang kami ni Danica nang magsimula ng magkwento si Ma'am at magsumbong sa kanyang asawa. Inaasahan na namin na mag-iimbento siya para kami ang lumabas na masama. I'm gonna check the CCTV. Bigla ang sabi ni Sir. Nagkatinginan kami ni Danica at hindi napigilan ang aming mga sarili na mapangisi. Sabay naming binalingan ng tingin si Ma'am Sonia na bakas na ang takot sa kanyang mukha. Sumunod kami kay Sir at nagpunta sa kanilang kwarto. Nanatili kami ni Danica na nanonood habang naghihintay na makita ni Sir ang CCTV. Hindi na mapakali si Ma'am Sonia at ilang beses niya pang sinubukang pigilan ng kanyang asawa ngunit nabigo siya. What the hell do you think you're doing, Sonia? Galit na sigaw ni Sir. Halos manginig si Ma'am dahil sa lakas ng boses ng kanyang asawa. Kung demonyo si Ma'am Sonia, ibang-iba naman si Sir. Mabait si Sir at talagang maalaga sa mga trabahador niya. Nagpaalam na kami ni Danica nang magsimulang mag-away mag-asawa. Nakahinga naman ako ng maluwag. Nang sa wakas ay nalaman na ni Sir ang mga pinaggagawa ni Ma'am sa akin. Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Danica. Oo. Sagot ko. Maraming salamat nga pala sa pagtulong mo sa akin ha. Dagdag na sabi ko pa. Wala yun. Ang tagal-tagal na nating magkaibigan eh. Alangan namang pabayaan kita. Natatawang sagot niya pa. Nang makapasok sa kwarto ay muli akong nahiga. Kakaibang sakit ng katawan ang nararamdaman ko. Bahagya ko pang kinapa ang aking batok dahil sa matinding kirot nito. Napadaing pa ako sa sakit dahilan para maagaw ang atensyon ni Danica. May masakit ba sa'yo? Gusto mo ba ipatingin na natin sa ospital yan? Tanong niya. Bahagya naman akong umiling. Hindi na, sagot ko. Baka lumala pa yan. Pamimilit pa ni Danica. Itutulog ko lang to, bukas wala na rin to. Natatawang sabi ko. Hindi na nangulit pa si Danica. Napatitig naman ako sa kisame at hinayaang maglayag ang aking isip. Gusto ko nang umuwi sa Pilipinas. Ngunit natatakot ako na baka magalit sa akin ang aking mga magulang. Sigurado akong natutuwa lang sila sa akin ngayon dahil nakakapagbigay ako sa kanila ng pera. Pero papaano kung wala na akong maibigay? Mabilis na lumipas sa mga araw. Hindi ko alam kung ano nang nangyari kay Ma'am Sonia ngunit hindi ko pa siya ulit nakikita sa bahay. Pabor naman yun sa akin. Hindi ko kailangang matakot at kabahan na baka bigla nilang may manakit sa akin. Uy, ba't naman nakatulala ka riyan? Biglang sita sa akin ni Danica. Napaigdad pa ako dahil sa gulat. Wala, may iniisip lang ako. Sagot ko. Alam mo ba kung bakit wala si Ma'am Sonia? Tanong niya sa akin. Hindi nga eh, sagot ko. Pinalayas na raw ni Sir. Sambit ni Danica na nagpatigil sa akin. Gulat akong napalingon sa kanya. Totoo ba? Hindi makapaniwalang tanong ko. Oo, deserve naman niya yun kasi pineperahan niya lang si Sir.
Wika ni Danica. Kung tutuusin ay may punto nga naman ang sinabi ng aking kaibigan. Para akong nabunutan ng tinik sa tagiliran dahil sa nalaman ko. Hindi ko napigilan ang aking sarili na mapangiti dahil sa labis na tuwa. Mawawala nang nagpapahirap sa akin dito. Huwag ka na munang magdiwang, marami pa tayong trabahong gagawin. Pagbibiro ni Danica. Natawa naman ako sa sinabi niya at nagpatuloy niya sa paglilinis. Hindi pa rin nawawala ngiti sa aking mga labi. Gavin's point of view. Sir, let's have lunch together. Malanding sambit ni Colleen habang ipinupulupot pa ang mga kamay sa braso ko. Inis akong napatingin sa kanya. Bitawan mo nga ako. Singhal ko sa kanya. Marami pa akong ginagawa kaya wag mo kong abalahin. Dagdag na sabi ko. Pwersahan kong inalis ang pagkakahawak niya sa akin at muling ibinalik ang atensyon sa aking ginagawa. Narinig ko na lang ang malakas na pagsarado ng pinto ng aking opisina. Ngunit hindi ko na yun pinansin. Hindi ko alam kung sadyang mapilit lang ba talaga si Colleen o wala siyang pakialam. Sigurado naman akong napapansin niya na wala akong interes sa kanya. Pero paulit-ulit pa rin siya sa pangungulit sa akin. Mabilis na lumipas ang oras at nang magtanghali ay dali-dali na ako lumabas ng opisina. Narinig ko pa ang pagtawag ni Colleen ngunit hindi ko na siya nilingon. Nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa maklabas na ako. Sa bahay tayo. Sambit ko na makasakay ako sa kotse. Sige po sir. Sagot ng driver na agad pinaandar ang kotse at nagmaneho ng paalis. Napatitig na lang ako sa labas habang nasa biyahe. Nagulat na lang ako nang biglang bumuhos ang malakas na ulan at naipit na kami sa traffic. Gustuhin ko mang magreklamo ay wala rin namang silbi. Sunod-sunod akong napabuntong hininga. Naagaw ng isang babae ang atensyon ko kaya naman tinitigan ko siyang mabuti. Marahan siyang naglalakad kahit pa malakas ang ulan at batid ko rin na umiiyak siya dahil sa mayat-mayang pagtaas ng kanyang mga balikat. Itabi mo. Biglang utos ko't kahit na naguguluhan ng driver ay agad niya namang ginawa. Kinuha kong payong na nasa may gilid ng kinauupuan ko at bigla na lang bumaba ng kotse. Diretso ako naglakad palapit sa babae na ngayon ay nakaupo na. Dinig ko ang paghagulgol niya habang unti-unti ako nakakalapit sa kanya. Hindi ko rin maintindihan kung bakit ko to ginagawa. Miss, ayos ka lang ba? Tanong ko nang mismong nasa tapat na ako ng babae. Naging marahan ang pagtingala niya sa akin. Mabilis niyang pinahid ang mga luha sa kanyang pisngi at pinilit ang sariling tumayo. Opo, pasensya na po. Nakatungong sagot niya. Here, take this. Wala sa sariling sabi ko at bahagyang ngumiti. Inabot ko sa kanya ang payong ngunit tinitigan niya lamang to. Nagtataka pang napatingin sa akin ang babae ngunit sumenyas ako na kuhanin ang payong na siya namang ginawa niya. Mauna na ako. Pagpapaalam ko pa. Hindi ko na hinintay na sumagot siya dahil nababasa na ako ng ulan. Patakbo kong bumalik sa kotse at sumalubong sa akin ang nagtatakang mukha ng driver. Kilala niyo ho ba yun sir? Pag-uusisa niya. Magandang babae. Dagdag na sabi niya pa. Napailing na lamang ako dahil sa sinabi niya. Umalis na tayo. Utos ko. Tumango naman ang driver at muling pinaandar ang kotse. Sinulyapan ko pang babae na nakatitig sa kotse na sinasakyan ko. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko nang bigla siyang ngumiti at kumaway. Naging mabilis ang tibok ng aking puso dahil sa ginawa niya. Ayos lang ba kayo sir? Biglang tanong ng driver. Oo. Nahihiyang sagot ko't nag-iwas na ng tingin. Nanatili akong tahimik sa biyahe hanggang sa makarating kami sa bahay. Hindi pa rin nawawala sa isip ko ang ngiti ng babae kanina. Dali-dali akong dumiretso sa kwarto ko para maligo at makapagpalit ng damit. Nang matapos ay agad rin naman akong bumaba para pumunta sa kusina. Nakasanayan ko nang kumain ng tanghalian sa bahay dahil masarap magluto si Manang Helen. Caitlin's point of view. Hanggang ngayon ay naguguluhan pa rin ako kung bakit ako nilapitan ng lalaki kanina at inabutan ng payong. Hindi naman kami magkakilala pero bakit kailangan niya pa akong tulungan? Pinilit kong ngumiti ngunit nabigo lang din ako nang maalala kong nangyari sa akin. Hindi ko inaasahan na magagawa ng mga magulang ko na itakwil at palayasin ako matapos ang lahat ng paghihirap at sakripisyo ko para sa kanila. Kaya ito ako ngayon. Pag-gala-gala sa Maynila tumaasang makakahanap ng trabaho.
Muling pumasok sa isip ko ang itsura ng lalaki kanina. Hindi ko alam kung bakit pero para bang pamilyar siya sa akin. Hindi ko lang maalala. Caitlin? Tawag ng isang babae sa akin dahilan para mapalingon ako. Danica! Gulat na sambit ko. Anong ginagawa mo rito? Tanong ko pa. Ikaw ang dapat na tinatanong ko niyan. Anong ginagawa mo rito? Sagot niya. Pinalayas ako sa amin eh. Nahihiyang sambit ko at hindi mapigilan ng sariling mapatungo. Ano? Bakit naman nila ginawa yun? Hindi makapaniwalang tanong niya. Mahabang kwento. Saad ko at pinilit ang aking sarili na matawa. Alika na muna, sumama ka muna sa akin. Anyaya ni Danica. Basang-basa ka. Tara na nga, bilisan natin. Dagdag na sabi niya pa. Hindi ko inaasahan na magkikita kami rito ni Danica. Halos 3 buwan na simula nang umuwi kami sa Pilipinas. Dahil pinatigil na kami sa pagtatrabaho ng amo namin. Nahihiya na raw siya sa amin dahil sa ginawa ni Ma'am Sonia. Wala rin kaming ibang nagawa dahil gusto na rin talaga naming umuwi. Pasok ka, biglang sabi ni Danica. Kahit nahihiya ay sinunod ko na lamang ang utos niya. Marahang kong inilibot ang tingin ko sa paligid. Hindi ko maiwasang makaramdam ng inggit. Wala man lang akong naipundar na ganito dahil lahat ng sahod ko ay napupunta sa mga magulang ko. Kumain ka na ba? Tanong ni Danica. Hindi pa nga eh. Sagot ko. Pero ayos lang, busog pa naman ako. Dagdag na sabi ko pa. Hindi, alika rito at kumain tayo. Sambit niya. Ikwento mo rin sa akin ang nangyari sa'yo. Wika niya pa. Wala akong ibang nagawa kung hindi ang sumunod sa kanya nang maglakad na siya papunta sa kusina. Hinayaan ko siyang maghain ng pagkain habang ako naman ay nagkukwento. Hindi ko rin napigilan ng pag-iyak dahil sa labis na hinanakit na nararamdaman ko. Grabe naman yung mga magulang mo? Singhal ni Danica nang matapos akong magkwento. Dito ka na muna tumuloy, tutulungan kita maghanap ng trabaho. Dagdag na sabi niya pa. Talaga? Gulat na saad ko. Hindi ba parang sobra-sobra na yun? Nagdadalawang isip na sambit ko pa. Hoy Caitlin, matagal na tayong magkaibigan. Mahihiya ka ba naman sa akin? Singhal niya sa akin at bahagyang natawa. Bahagyang gumaan ang loob ko dahil sa sinabi niya. Mabuti na lang at meron akong kaibigan na katulad ni Danica. Mabilis na lumipas sa mga araw. Hindi naging madali ang paghahanap ng trabaho para sa akin. Hindi pa rin ako nawawalan ng pag-asa. Dahil sa pagod ay napagdesisyonan ko munang magpahinga sa isang cafe. Nag-order na rin ako dahil nakakaramdam na ako ng gutom. We meet again. Biglang sabi ng isang lalaki na hindi ko napansin ang paglapit sa akin. Gulat akong napatingin sa kanya. Teka, ikaw yung lalaking nagbigay sa akin ng payong nung nakaraan, hindi ba? Hindi makapaniwalang tanong ko. Ako nga. Natatawang sagot niya. Ako nga pala si Gavin. Pakilala niya pa. Gavin? Parang pamilyar sa akin ang pangalan na yun ah. Ako naman si Caitlin. Sagot ko. Caitlin? Gulat na bulalas niya. Ikaw ba talaga si Caitlin? Dagdag na tanong niya pa. Oo, bakit? Nagtatakang tanong ko. Hindi mo na ba ako naaalala? Kaklase mo ako noon sa high school. Sagot niya. Saglit akong napatigil at nag-isip. Gavin na basketball player? Sambit ko. Ako nga. Natatawang sabi niya. Kaya pala pamilyar ka sa akin. Wika ko. Kusa na lamang tumayo ang katawan ko at bago ko pa mapagtanto, ay nagyakap na kaming dalawa. Naging mabilis ang pagtibok ng aking puso at ramdam ko ang pag-init ng aking mukha. Hindi ako makapaniwala na muli pa kaming magkikita at ngayon ay magkayakap pa. Hindi ko maitatangging may gusto ko sa kanya dati. Ngunit matagal ko nang ibinaon sa limot yon dahil matagal na rin naman kaming hindi nagkikita. Kamusta ka na? Masayang tanong sa akin. Ayos lang naman. Nahihiyang sagot ko at bahagya pang napakamot sa batok. Ayos lang? Parang hindi naman eh. Sambit niya at diretsyong tumitig sa akin. Bakit ka umiiyak at nagpapaula nung nakaraan? Tanong niya pa.
Napaiwas ako ng tingin. Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Dapat ko bang sabihin sa kanya? Wala naman sigurong mawawala sa akin kung magkukwento ako sa kanya. Magsasalita na sana ako nang biglang dumating ang order ko. Nawala tuloy ang lakas ng loob ko para magkwento dahil doon. Hindi na rin naman nangulit si Gavin kaya't minabuti ko na lang na ituon ang aking atensyon sa pagkain at pag-inom ng kape. May gusto ka bang sabihin? Biglang tanong ko dahil kanina ko pang napapansin ang mayat mayang pagsulyap niya sa akin. Wala. Hinihintay ko lang ang kwento mo. Sagot niya. Bahagya akong nasame dahil sa aking narinig. Ang akala ko pa naman ay nakalimutan na niya yon. Gavin's point of view. Hindi ko inaasahan na magkikita pa kami ulit ni Caitlin. Makalipas ang maraming taon. Hindi ko maipaliwanag ang sayang nararamdaman ko ngayon kaharap ko siya. Ngunit nakaramdam din ako ng awa dahil sa nangyari sa kanya. Saan ka tumutuloy ngayon? Tanong ko nang matapos magkwento si Caitlin. Sa kaibigan ko, sagot niya. Naghahanap din kasi ako ng trabaho at tinutulungan niya ako. Dagdag na sabi niya pa. Gusto mo bang magtrabaho sa akin? Diretsyong tanong ko. Gulat siyang napatitig sa akin at hindi ko naman maiwasan ng mapangiti habang pinagmamasdan siya. Seryoso ka ba? Tanong niya. Oo naman, sagot ko. Wala namang mawawala sa akin kung tutulungan kita. Sambit ko pa. Anong trabaho ba? Baka naman hindi ko alam yan. Natatawang sabi ni Caitlin. Personal assistant. Nakangiting sabi ko. Wala kang ibang gagawin kung hindi ang sumama sa akin tuwing may lakad ako. Madali lang, hindi ba? Paliwanag ko pa. Saglit na natahimik si Caitlin at napatitig sa pagkain na nasa kanyang harapan. Nanatili naman akong nakatingin sa kanya habang naghihintay ng sagot. Pwede ko ba munang pag-isipan muna? Nag-aalanganing tanong niya. Sure, wala namang problema. Ito ang calling card ko. Sagot ko at agad na kinuha ang card sa aking wallet at iniabot sa kanya. Bakas pa rin ang gulat sa mukha ni Caitlin. Dahilan para bigla akong mapatawa. Wala pa rin siyang pinagbago. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala sa tuwing tutulungan ko siya. Saglit pa kaming nag-usap ni Caitlin bago na pagdesisyon ng umuwi. Sinubukan ko pa siyang ihatid sa kanila ngunit tinanggihan niya lamang ako. Hindi na rin ako nagpumilit dahil nagmamadali na rin naman ako. Dumaan muna ako sa kumpanya ko para kuhanin ang ilang mga gamit na dadalhin ko sa bahay. Hi sir, ba't nandito ka pa? Bigla ang tanong ni Colleen nang mapansin ang pagpasok ko. Hindi ako sumagot at nagpatuloy sa pagpasok sa aking opisina. Nagmadali na akong kuhanin ang mga kailangan ko at agad na ring lumabas. Sir wait, pasabay naman ako. Sigaw ni Colleen at nagmamadaling humabol sa akin. Hindi kita may isasabay dahil may pupuntahan pa ako. Magpahatid ka na lang sa company car. Sagot ko at nagdiretsyo na sa paglalakad. Narinig ko pang pagpadyak ni Colleen ngunit hindi ko na siya pinansin. Nang makasakay sa kotse, ay agad ko itong pinaandar at nagmaneho ng pauwi. Caitlin's point of view. Ilang araw nang lumipas simula nang magkita ulit kami ni Gavin. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako nakakapagdesisyon kung tatanggapin ko ba ang alok niya. Alam ko sa sarili ko na maaaring bumalik ang nararamdaman ko sa kanya. Lalo pat lagi kaming magkakasama sa trabahong inaalok niya. Isa yun sa mga bagay na iniiwasan ko dahil alam ko namang wala akong pag-asa sa kanya. Hoy, kanina ka pang tulala. Bulyaw sa akin ni Danica na ikinagulat ko. Ano ba? Singhal ko sa kanya ngunit tinawanan niya lamang ako. Ano ba kasi ang iniisip mo? Tanong niya sa akin. Nagkita kasi kami ng dati kong kaibigan eh. Inaalok niya ako ng trabaho. Kwento ko. Tinanggap mo ba? Tanong niya ulit. Hindi pa. Sagot ko. Bakit? Huwag ka nang mamili ng trabaho dahil ikaw lang din ang mahihirapan. Sambit niya. Sunod-sunod naman akong napabuntong hininga dahil alam kong may puntong sinasabi niya. Agad kong kinuha ang aking cellphone at tinawagan ng number na nasa card. Ilang segundo rin akong naghintay bago may sumagot dito. Hello? Bungad na tanong ng isang pamilyar na lalaki. Hello Gavin. Nahihiyang sambit ko. Caitlin, mabuti naman at napatawag ka na. Masayang sabi niya. Ano, nakapagdesisyon ka na ba? Tanong niya pa.
Oo, tinatanggap ko ng alok mo. Sagot ko. Mabuti naman kung ganon. Magkita na lang tayo bukas dito sa kumpanya ko para maipaliwanag ko ang mga gagawin mo. Saad ni Gavin bago ibinaba ang tawag. Napabuntong hininga ako at napasapo sa aking noo. Hindi ko alam kung tama bang ginawa ko pero sana hindi ko to pagsisihan. Kinabukasan ay maaga akong gumising at nag-ayos ng sarili. Sigurado naman akong hindi basta-basta ang kumpanya ni Gavin. Kaya naman minabuti kong magsuot ng formal na damit. Ang ganda naman natin, Day! Sita sa akin ni Danica nang makita ko. Mag-almusal ka na muna rito. Dagdag na sabi niya pa. Nakangiti naman akong naglakad papunta sa kusina. Ayos lang ba ang itsura ko? Biglang tanong ko. Oo naman, sagot niya. Huwag mo ngang pinagdududahan yung ganda mo. Sermon niya pa sa akin. Napatango na lamang ako at nagsimula na rin kumain. Nang matapos ay nagpaalam na ako kay Danica at agad nang umalis. Hindi ko mapigilang kabahan habang nakasakay sa taxi. Kahit naman matagal na kaming magkakilala ni Gavin, ay hindi ko alam kung may pinagbago ba sa kanya. Kailangan kong maging maingat lalo pa at magiging boss ko na siya. Good morning, ma'am. Nakangiting bati sa akin ng guard nang makita ako. Good morning din po. Sagot ko naman bago nagdiretso papasok. Naglakad ako palapit sa front desk. Kapansin-pansin ang magandang disenyo at mga dekorasyon sa paligid. At hindi mapigilan ang aking sarili na humanga. Yes, ma'am. Ano pong kailangan nila? Tanong ng isang babae nang makalapit ako sa front desk. Pinapupunta kasi ako dito ni Gavin. Nahihiyang sagot ko. Wait lang po ma'am, matatawagan ko lang po si sir. Nakangiting sagot ng babae. Tumango naman ako bilang tugon. Ilang minuto rin akong naghintay bago ako binalikan ng babae. Sumunod po kayo sa akin, ma'am. Nakangiti pa ring sambit ng babae. Nang magsimula siyang maglakad ay wala akong ibang nagawa kung hindi ang sumunod. Dumiretso kami sa elevator at sumakay ron. Nang muling bumukas ang pinto ng elevator ay muling naglakad ang babae. Kaya naman sumunod ulit ako sa kanya. Ito po ang opisina ni Sir Gavin. Pumasok na lang daw po kayo. Sambit ng babae. Salamat po. Sambit ko. Ilang beses akong huminga ng malalim habang nakatitig sa pinto ng opisina ni Gavin. Hanggang ngayon ay kinakabahan pa rin ako. Pero dahil narito na ako, kailangan ko nalang panindigan ang naging desisyon ko. Nanginginig ang kamay ko nang buksan kong pintuan. Bumungad sa akin si Gavin na prenteng nakaupo sa kanyang upuan at diretsyong nakatitig sa akin. Kakaiba ang ngiti sa kanyang labi na nagdudulot ng kiliti sa dibdib ko. Huwag kang matakot, pumasok ka. Natatawang sambit niya na agad ko namang sinunod. Maraming salamat pala sa trabahong inalok mo sa akin ha. Seryosong sabi ko. Walang anuman. Nakangiting sabi niya. Katulad nga ng sabi ko, wala kang ibang gagawin kung hindi ang sumama sa akin sa tuwing may lakad ako. Ikaw rin ang magdadala ng ilang mahahalagang gamit ko. Naiintindihan mo ba? Dagdag na sambit niya pa. Opo. Mabilis na sagot ko. Isang paalala lang. Tumayo si Gavin at marahang naglakad palapit sa akin. Dahilan para makaramdam ako ng matinding kaba. Wag na wag mo akong tatawaging sir. Natatawang sambit niya pa. Naguguluhan akong napatitig sa kanya. Bakit naman? Tanong ko. Isipin mo na lang na magkaibigan tayo. Ayoko ma-pressure ka. Paliwanag ni Gavin. Bukod ron ay wala ka namang mahirap na gagawin kaya mag-relax ka lang. Dagdag na sabi niya pa. Napailing na lang ako dahil sa sinabi niya. Para saan pa tinawag mo itong trabaho? Hindi makapaniwalang tanong ko. Hindi ko tuloy mapigilan ng sarili kong mapaisip kung bakit niya ako inalok ng trabaho kung ganito rin lang naman pala. Napabuntong hininga na lamang ako dahil alam kong wala rin naman akong magagawa. Kailangan ko nilang magpasalamat dahil mabait si Gavin. Gavin's point of view. Sir, sino yung babaeng lagi niyong kasama? Biglang tanong ni Colleen. Tumingin ako sa kanya na nakataas ang isang kilay. Bakit kailangan mo pang malaman? Tanong ko. Wala naman sir. Sagot niya't bahagya pang tumungo. Bumalik ka na sa trabaho mo. Singhal ko sa kanya. Dali-dali naman siyang lumabas ng opisina ko. May mga pagkakataon talaga na naiinis na ako sa kanya.
Ngunit mas pinipili ko na lang na kontrolin yon. Agad akong napangiti nang muling bumukas ang pinto at pumasok si Caitlin. Bit-bit niya ang isang plastik ng pagkain at marahang naglakad palapit sa mesa ko. "Eto na po," sambit niya. "Tara na." Anyaya ko dahilan para mapatitig siya sa akin. "Ako po?" Hindi makapaniwalang tanong niya. "Oo, bakit?" Nagtatakang tanong ko. "Akala ko po ay yung sekretarya niyong isasabay niyong kumain," sambit ni Caitlin. Bahagya naman akong natawa. "Hindi, ikaw ang isasabay ko kaya't maupo ka na rito at kumain na tayo," sagot ko. Kahit naguguluhan ay sumunod naman kagad siya. Hindi ko pa rin maiwasang mapatitig sa kanya. Naging mabilis ang tibok ng aking puso nang magkalapit kaming ulit. Gustuhin ko mang pigilan ang nararamdaman ko pero hindi ko kaya. Sa bawat oras na lumilipas ay mas lalo akong nahuhulog kay Caitlin. Nagpatuloy na kami sa pagkain at nang matapos ay nagpaalam na siya na babalik na sa lamesa niya. Itunoon ko naman ang atensyon ko sa trabaho. Gavin, hindi ka pa ba uuwi?" Biglang tanong ni Caitlin dahilan para mapatigil ako sa ginagawa. Naguguluhan akong napatingin sa kanya. "Anong ibig mong sabihin?" Nagtatakang tanong ko. Gabi na kasi, Gavin," sambit niya. "Ha?" Gulat na sabi ko at agad napatingin sa orasan na malapit sa akin. "Sorry, hindi ko napansin." Aligagang sabi ko pa. "Ayos lang." Natatawang sagot ni Caitlin. "Magpapaalam na rin ako para umuwi," sambit niya pa. "Hintayin mo na ako para maihatid na kita." Pigil ko sa kanya at mas binilisan pa ang pag-aayos sa mga gamit ko sa lamesa. "Hindi na po, kaya ko namang magbiyahe." Pagtanggi niya. "Hindi na. Katulad nga ng sabi mo, gabi na. Delikado na ngayon kaya ihahatid na kita." Pagpupumilit ko pa. Wala na rin naman siyang nagawa at pumayag na lamang. Nang matapos ako sa pag-aayos ng aking mga gamit, ay agad na rin kaming lumabas. Dumiretso kami sa kotse na nasa parking lot. Nanatiling tahimik si Caitlin sa buong biyahe at itinuro niya lang sa akin ang daan papunta sa bahay nila. "Maraming salamat, Gavin," sambit ni Caitlin nang makarating kami sa kanila. Bahagya akong ngumiti at tumitig sa kanya. "Walang anuman," sagot ko. Napatulala na lang ako nang ngumiti siya sa akin bago bumaba ng kotse. Nakita ko pa siyang kumaway bago naglakad papasok ng bahay. Ilang beses akong napalunok bago na pagdesisyon ng umalis na. Nagmadali na ako sa pagmamaneho pa uwi at nang makarating ay dumiretso ako sa aking kwarto. Hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman. Kilig ba ang tawag rito? Sobrang bilis ang tibok ng puso ko at ramdam ko rin ang init ng aking muka. Ngayon ko lang ito naramdaman dahil kay Caitlin. Caitlin's point of view. "O, kamusta ka naman sa trabaho?" Biglang tanong ni Danica. "Ayos lang naman, rest day ko ngayon," sagot ko. "Abay mabuti naman kung ganon, makakapagpahinga ka pa rin," sambit niya pa. "Alika na kumain," anyaya niya sa akin. Agad naman akong nagpunta sa kusina at naupo sa tabi niya. Nagsimula kaming kumain at nagkwentuhan na rin. Saktong natapos kaming kumain, ay nakarinig kami ng sunod-sunod na katok sa pintuan. Dahil naguhugas ng pinggan si Danica, ay ako nang lumapit para buksan yon. "Mama? Papa? Anong ginagawa niyo rito?" Gulat na bulalas ko. "Abay totoo nga, na dito ka na nakatira," seryosong sabi ni Mama. "Maganda na pala ang buhay mo kaya nakalimutan mo na kami ano?" Singhal ni Papa dahilan para mangunot ang noo ko. "Ano po bang pinagsasasabi niyo?" Hindi makapaniwalang tanong ko. "Hindi ba't pinalayas niyo ko?" Dagdag na sabi ko. "Noon yun, pero ngayon kailangan na namin ng tulong dahil walang-wala na kami," sagot ni Mama. "Anong inaakala niyo? Ganon-ganon lang yon? Pagkatapos niyo akong ipagtabuyan dahil wala akong ibigay na pera sa inyo, lalapit kayo sa akin ngayon dahil nalaman niyong may trabaho na ulit ako?" Reklamo ko sa kanila. Hindi ko na rin mapigilan ang aking pag-iyak habang inaalala ang mga nangyari. Nanumbalik sa akin ang lahat ng sakit na naramdaman ko noon dahil sa mga pinagsasabi nila sa akin para lang mapaalis ako. "Magulang mo kami, Caitlin!" sigaw ni Papa. "Abay sana naisip niyo yan bago niyo ako pinagtabuyan.
Naging magulang ba kayo sa akin ng mga panahon na yon? Galit na sagot ko. Wala na kayong ibang inisip kung hindi pera. Kapag wala kayong makukuhang pera, walang pakinabang sa inyo. Dagdag na sigaw ko pa. At huwag mo kaming pagsasalitaan ng ganyan ha? Singhal ni Mama. Wala kang modo. Dagdag niya pa. Umalis na lang ho kayo dahil wala kayong mapapala sa akin. Sambit ko't agad na isinarado ang pinto. Narinig ko pa silang sumisigaw at tinatawag ako. Ngunit hindi ko na sila pinansin. Tumakbo ko papunta sa kwarto ko at doon nagiiyak. Gusto kong magwala pero mas pinili kong piliting ikalma ang aking sarili. Naramdaman ko na lamang ang pagpasok ni Danica sa aking kwarto at ang pagyakap niya sa akin. Umalis na sila. Biglang sabi niya, "Huwag ka nang umiyak." Pag-aalo niya pa sa akin. Mali ba ako? Ha? Luha ang tanong ko. Walang mali sa ginawa mo, Caitlin. Hindi porket magulang mo sila may karapatan silang gawin sa'yo mga bagay na yon. Sa pagkakataong to, sarili mo naman ang isipin mo. Seryosong sabi ni Danica. Dahilan para mapatitig ako sa kanya habang umiiyak. Muli ko na lamang naramdaman ang yakap niya at mas lalo na naman akong naiyak. Hinding-hindi ko pa rin makakalimutan kung papaano nila akong pinagtabuyan. Kung papaano nilang ipinamukha sa akin na wala na akong silbi sa kanila dahil wala na akong maibigay na pera. Malinaw pa sa alaala kong lahat at hindi pa rin nawawala ang sakit na dulot nun sa akin. Magulang ko sila pero nagawa nila sa akin yun sa kabila ng lahat ng ginawa kong paghihirap at sakripisyo para sa kanila. Caitlin, magpahinga ka na muna. Kapag kumalma ka na saka tayo mag-usap ulit. Biglang sabi ni Danica. Mas mabuti kung maiiyak mo lahat yan para maikalma mo yung sarili mo. Dagdag na sabi niya pa. Sunod-sunod akong napatango at pinanood siyang lumabas ng aking kwarto. Kinuha ko ang isang unan at niyakap yun ng mahigpit. Hinayaan ko ang aking sarili na umiyak ng umiyak para mailabas ang lahat ng sakit na nararamdaman ko. Gavin's point of view. Hindi ko alam kung tama ba itong ginagawa ko pero nandito ako ngayon sa harap ng bahay nila Caitlin. Gusto ko sana siyang ayain kumain sa labas para na rin magkaroon ako ng pagkakataon na maamin na sa kanya ang tunay kong nararamdaman. Hindi ko na matiis na kimkimin to. Gayong walang ibang gusto ang puso ko kung hindi ang ipagsigawang mahal ko siya. Ilang beses akong bumuntong hininga bago sunod-sunod na kumatok. Ilang minuto lang ang hinintay ko nang bumukas ang pinto. At bumungad sa akin ang isang hindi pamilyar na babae. Magandang umaga. Nandyan ba si Caitlin? Nahihiyang tanong ko. Sino po sila? Sagot ng babae. Ako nga pala si Gavin, ang boss ni Caitlin. Pakilala ko. Ay naku sir, wrong timing po kayo eh. Sambit niya. Naguguluhan naman akong napatitig sa kanya. Magtatanong pa sana ako nang bigla akong makarinig ng malakas na pag-iyak. Hindi ko napipigilan ang paggunot ng aking noo. Si Caitlin ba yun? Nagtatakang tanong ko. Opo. Pasensya na sir pero may pinagdadaanan po kasi siya. Balik na lang po kayo sa susunod. Sagot ng babae. Bigla akong nakaramdam ng matinding pag-aalala dahil sa malakas na hagulgol ni Caitlin. Gusto ko man pumasok para madamayan siya wala na rin akong ibang magawa kung hindi ang maglakad paalis. Parang may kung anong kumirot sa dibdib ko sa isiping. Wala man lang akong magawa para maibsan ang sakit na nararamdaman ngayon ni Caitlin. Kung sana'y noon pa ako umamin sa nararamdaman ko para sa kanya, hindi sana ako mahihirapan ngayon para damayan siya. Sir, ayos lang ho ba kayo? Akala ko po'y may lakad kayo ni Ma'am Caitlin. Biglang tanong ng driver na makasakay ako sa kotse. Naguguluhan naman akong napabaling ng tingin sa kanya. Oo, ayos lang. May inaasikaso kasi siya ngayon kaya sa ibang araw na lang siguro. Sagot ko. Umuwi na muna tayo sa bahay. Dagdag na sabi ko pa. Hindi na nagtanong ang driver ko at agad na pinaandar ang kotse. Hindi ko pa rin maiwasang makaramdam ng lungkot dahil sa nalaman ko. Siguro ay bukas ko na lang tatanungin si Caitlin kung ano bang nangyari. Nang makarating sa bahay ay dumiretso ako sa aking kwarto. Wala rin naman akong ibang pupuntahan kaya magkukulong na lang ako sa kwarto hanggang sa magabi at antukin na ako. Kinabukasan ay maaga akong nagising.
Hindi naman sa excited akong pumasok sa opisina dahil papasok na rin si Caitlin ngayon. Pero parang gano'n na nga. Ang lawak ng ngiti natin, Sarah. Pangasar sa akin ni Manang Helen. Mas lalo naman akong napangiti at dumiretso na ng upo. Dali-dali ako nagsandok ng pagkain at nagsimula ng kumain. Nang matapos ay nagpaalam na ako na papasok sa kumpanya. Mabilis lang ang naging biyahe at dumiretso na agad ako sa aking opisina. Ang aga niyo naman ngayon, sir. Sita sa akin ni Colleen na ikinagulat ko. May problema ka ba dun? Sarkastikong tanong ko. Wala naman, sir. Napapansin ko lang na unti-unti ka nang nagbabago nitong mga nakaraang araw. Sambit niya. Anong ibig mong sabihin? Nagtatakang tanong ko. Mas lalo ka kasing gumagwapo. Malanding sabi ni Colleen. Naramdaman ko na lang bahagyang paghimas niya sa balikat ko. Mabilis na nangunot ang noo ko at agad na lumayo sa kanya. Wala ka pa bang trabaho? Biglang tanong ko para maibang usapan. Wala pa, sir. Ang aga-aga pa kaya. Natatawang sagot niya. May oras pa ako para makasama at makausap ka. Dagdag na sabi niya pat ngumiti. Good for you. Ako kasi ay meron. Kaya pwede mo na akong iwan. Sambit ko. Agad na nawala ang ngiti sa labi ni Colleen. Hindi ko na siya pinansin at inabala na lang ang aking sarili. Mabilis na lumipas ang oras at hindi ko na malaya na dumating na pala si Caitlin. Nakita ko na lamang siya na nakaupo sa kanyang pwesto at nakatutok sa laptop na nasa harap niya. Good morning. Biglang bati ko dahilan para maagaw kong atensyon niya. Good morning din po. Nakangiting sagot ni Caitlin. Hindi ko mapigilan ang aking sarili na mapangiti rin. Hindi kita napansin na dumating ah. Sambit ko. Sobrang busy mo kasi. Natatawang sagot niya. Natawa na lang din ako. Agad akong tumayo at marahang naglakad palapit sa kanya. Pansin ko ang gulat at pagtataka sa kanyang mukha kaya naman mas lalo akong natawa. Busy ka ba mamayang gabi? Diretsong tanong ko. Po? Naguguluhang tanong niya. May gagawin o pupuntahan ka ba mamaya? Tanong ko ulit. Wala naman po. Bakit? Sagot niya. Good. Gusto kong samahan mo ko mamaya. Nakangiting sabi ko. Saan po? Nagtatakang tanong niya pa. Secret. Sambit ko. Naglakad na akong pabalik sa pwesto ko at iniwan si Caitlin na nakatulala at naguguluhan. Saglit pa akong tumingin sa kanya at bahagyang ngumiti bago ibinalik ang aking atensyon sa ginagawa. Caitlin's point of view. Hindi ko alam kung ano bang nakain ni Gavin at bigla na lang niya akong niyaya. Aaminin kong nakaramdam ako ng excitement ngayon pero hindi ko pa rin kasi maiwasang kabahan. Ito kasi ang unang beses na lalabas ako kasamang isang lalaki. At higit sa lahat, si Gavin pa ang lalaking yon. Hindi ko maitatangging habang tumatagal ay bumabalik ng nararamdaman ko para sa kanya. Siguro nga matagal na itong bumalik at ngayon ay mas lalong lumalala. Let's go? Biglang sabi ni Gavin dahilan para magulat ako. Sige. Aligagang sagot ko. Nauna na siyang maglakad at sumunod na lamang ako sa kanya. Nadaanan pa namin ang sekretarya niyang si Colleen. Ngunit hindi naman siya pinansin ni Gavin. Galit tuloy na tumingin sa akin ng dalaga na parabang may nagawa akong kasalanan sa kanya. Nang makalabas ay dumiretso kami sa kotse niya. Hindi ako komportable sa tuwing sasakay kami rito dahil magkatabi kami ni Gavin sa likod. Ngunit wala naman akong magagawa. Gavin, tawag ko sa kanya. Bakit? Takang tanong niya at bahagyang bumaling ang tingin sa akin. Saan nga ulit tayo pupunta? Nahihiyang tanong ko. Halos magkarambola ng dibdib ko dahil sa labis na kabang nararamdaman ko. Pinilit ko na lamang ang aking sarili na kumalma. Palihim akong bumuntong hininga't sinubukang tumitig sa kanya. Kakain lang tayo sa labas. Sagot niya sa akin. May pupuntahan ka ba? Biglang tanong niya pa. Hindi. Wala naman. Mabilis na sagot ko. Mabuti kung ganon. Nakangiting sabi niya. Hindi na ako muling nagsalita pa. Ibinaling kong aking tingin sa labas at pinagmasdan ang mga nadadaanan namin. Paminsan-minsan
ay palihim akong sumusulip kay Gavin at hindi ko maiwasang mapangiti. Masaya ako na nagkakasama kaming dalawa ngayon, ngunit may parte sa akin na natatakot kapag ipinagpatuloy ko tong nararamdaman ko. Natatakot kasi ako masaktan sa huli dahil sa kahibangang to. Nandito na tayo, biglang sabi ni Gavin. Gulat akong napatingin sa labas at nakitang nakatigil na pala ang kotse sa tapat ng isang mamahaling restaurant. Hindi ko tuloy alam kung tutuloy pa ba ako dahil nakaramdam ako ng matinding hiya. Wala naman akong ibang ginawa nang bumaba na ng kotse si Gavin. Marahan akong sumunod sa kanya at bahagyang inilibot ang paningin sa paligid. Kamangha-mangha ang mga dekorasyon ng restaurant kahit nasa labas pa lamang kami. Mag-order ka lang ng gusto mo, okay? Akong bahala. Nakangiting sabi ni Gavin. Parang nakakahiya naman kung ganon. Ang mahal-mahal na mga pagkain dito. Nag-aalin lang ang sagot ko. Huwag ka mag-alala. Natatawang sambit niya. Nagdadalawang isip man na ibinalik ko ang aking tingin sa menu. Isa-isa kong tinignan kung ano ang available at naghanap ng mga mura ngunit nabigo ako. Hindi ko lubos akalain na may restaurant na halos 1,000 ang bawat pagkain sa menu. Ano, nakapili ka na ba? Biglang tanong ni Gavin. Hindi pa eh. Nahihiyang sagot ko. Hindi rin kasi ako pamilyar sa mga pagkain na nasa menu. Dagdag na sabi ko pa. Huwag ka mag-alala, ako nang bahala sa'yo. Sambit niya. Muling dumating ang waiter at hinayaan ko na si Gavin na mag-order. Siguro naman na hindi ako magsisisi kahit na anong ihain sa akin dahil mamahalin naman lahat ng pagkain dito. Caitlin, biglang tawag sa akin ni Gavin. Seryoso ang kanyang mukha kaya naman hindi maiwasang makaramdam ako ng kaba. Napalunok pa ako habang nakatitig sa kanya. Bakit? Kinakabahang tanong ko. May sasabihin sana ako. Sambit niya't agad na paiwas ng tingin. Pero huwag mo sanang iisipin na nagbibiro lang ako. Dagdag na sabi niya pa. Ano ba yun? Naguguluhang tanong ko. Pwede ba kitang ligawan? Diretsyong tanong niya. Para akong nabingi sa sinabi niya. Malinaw ko namang narinig ang tanong niya pero parang hindi maiproseso ng utak ko yon. Ha? Tanging nasabi ko. Ang totoo niyan ay matagal na akong may gusto sa'yo. Simula pa lang nung high school tayo. Hindi ko lang magawang umamin kasi pinangungunahan ako ng takot. At bukod ron ay lagi mo rin akong iniiwasan. Kwento ni Gavin. Hindi ko inaasahan na muli tayong magkikita rito sa Pilipinas. At hindi ko rin napigilan ng pagbalik ng nararamdaman ko para sa'yo. Lalo pat lagi na tayong magkasama. Ayoko nang magsayang ng pagkakataon. Dagdag na sabi niya pa. Kakaiba ang bilis ng pagtibok ng aking puso. Kung noon hindi ako umaasang magkakagusto rin sa akin si Gavin, ngayon ay nagkamali ako. Ramdam kong pag-init ng aking mukha at ang pamumula nito dahilan para hindi ako makatingin ng diretsyo kay Gavin. Hindi ko alam ang isasagot ko. Wala sa sariling sabi ko. Hindi pa rin ako makapaniwala sa mga sinabi niya. Aaminin kong natutuwa ako dahil sa nalaman ko. Parehas lang pala kami ng nararamdaman kahit noon pa. Hindi mo naman kailangang magmadali. I'll give you time. Nakangiting sabi niya. Naramdaman ko na lamang ang paghawak niya sa mga kamay ko. Dahilan para kusa akong mapangiti. May kakaibang kiliti ang dulot sa aking katawan ng magtama ang mga balat namin. Gavin, ang totoo niyan. Sunod-sunod akong napabuntong hininga habang pinipilit ang aking sarili na tumitig sa kanya. Matagal na rin ako may gusto sa'yo. At oo, nung high school pa rin. Katulad mo natatakot din ako noon. Pero ngayon ay hindi ko inaasahan tong pag-amin mo. Hindi ko talaga alam ang isasagot ko. Pagpapatuloy ko pa sa aking sinasabi. Huwag kang mag-alala. Maghihintay ako sa'yo. Nakangiting sambit niya. Maraming salamat. Wika ko. Magsasalita pa sana siya nang biglang dumating ang waiter. Dala ang mga order namin. Wala kaming ibang nagawa kung hindi magsimulang kumain. Habang nagwekwentuhan na lang ng tungkol sa mga nangyari sa amin. 8:00 na ng gabi nang maisipan naming umuwi. Inihatid naman ako ni Gavin sa bahay at saglit pa kaming nagkwentuhan bago siya umalis.
Dumiretso ako sa aking kwarto para agad na makahiga at makapagpahinga. Totoo ba talagang umamin siya sa akin? Biglang tanong ko sa aking sarili. Hindi pa rin ako makapaniwala. At sa tuwing maaalala ko mga sinabi niya sa akin kanina, ay kinikilig ako. Ganito pala ang pakiramdam kapag gusto ka rin ng taong gusto mo. Dahil sa labis na pag-iisip, ay hindi ko na namalaya na nakatulog na pala ako. Gavin's point of view. Ilang buwan ang nakalipas magmula nang magkaaminan kami ni Caitlin. Aaminin kong masaya ako sa kung anong meron kami ngayon. Lalo pat mas lalo rin kaming naging malapit sa isa't isa. Hi sir, gusto mo bang umattend mamaya sa party ko? Biglang tanong ni Colleen na agad lumapit sa akin. Bahagya akong lumayo ng akma niyang hahawakan ng balikat ko. Napatingin ako sa pwesto ni Caitlin na abala sa kanyang laptop. Bumalik ka na sa trabaho mo. Seryosong utos ko. Wala akong oras para sa mga party. Dagdag na sabi ko pa. Inis na tumingin sa akin si Colleen. Maglalakad na sana siya paalis nang bigla siyang lumingon ulit sa akin. Agad akong nagtaka nang makita ang kakaibang ngisi sa kanyang labi. Nabalitaan niyo na ba ang tungkol sa PA niyo, sir? Tanong ni Colleen. Nangunot ang aking noo dahil sa aking narinig. Anong sinasabi mo? Nagtatakang tanong ko. Nakita ko kasi siyang may kausap na matandang lalaki. Hindi ko maiwasang marinig ang kanilang pinag-usapan. Nakangisi pa ring sambit niya. Sugar daddy niya yata yun eh. At hinahabol siya matapos siyang palayasin. Dagdag na sabi niya pa. Napailing na lang ako. Hindi siya ganong klase ng babae. Sambit ko. Paano ka naman nakakasiguro, sir? Nakita ko yun mismo ng dalawa kong mga mata. Natatawang sagot niya. Itigil mo na yung ginagawa mo. Singhal ko sa kanya. Batid kong nararamdaman niyang inis ko kaya't nagpatuloy na siya sa paglalakad palabas ng opisina ko. Napabaling naman ako ng tingin kay Caitlin na abala pa rin sa kanyang ginagawa. Sigurado akong hindi totoong sinasabi ni Colleen dahil hindi yun magagawa ni Caitlin. Sunod-sunod akong napailing at ibinilik na lang din ang atensyon ko sa aking ginagawa. Sir, lunch na po. Biglang sabi ni Caitlin, dahilan para mapatigil ako sa aking ginagawa. Nakangiti akong bumaling ng tingin sa kanya. Sige, mauna ka na muna, tatapusin ko lang to. Sagot ko. Tumango naman siya't agad na naglakad palabas ng aking opisina. Binilisan ko ng aking ginagawa para makahabol ako sa kanyang kumain ng lunch. Sir, nagdala po ako ng pagkain. Sambit ni Colleen na kapapasok lang sa aking opisina. Kunot na akong napatingin sa kanya at dali-daling tumayo. I'm sorry, paalis na kasi ako. Pagdadahilan ko. Hindi ko na siya hinintay pang makapagsalita at lumabas na ako kagad. Dumiretso ako sa cafeteria ng kumpanya at kapansin-pansin ang pagbubulungan ng ibang mga empleyado. Halos lahat sila ay nakatingin kay Caitlin na mag-isa lamang sa lamesa. Dahil sa pagtatakay nilapitan ko ang isang empleyado. Anong pinag-uusapan niyo? Tanong ko. Sir, tungkol po sa PA niyo. Sagot niya. Bakit? Anong meron sa kanya? Tanong ko ulit. May sugar daddy raw po. Narinig din po namin kanina na kausap sa cellphone at pilit siyang tumatanggi na bumalik. Kwento niya. Nangunot naman ang aking noo dahil sa narinig. Isa lang ang alam kong may kinalaman kung bakit kumalat yon. Pero hindi ko inaasahan na malamang tinatawagan pa siya. Sinubukan kong alisin sa isipan kong aking nalaman. Kumuha na ako ng pagkain at agad na naglakad palapit kay Caitlin. Nagulat na lamang ako nang bigla siyang tumayo. Oh, tapos ka na? Takang tanong ko. Opo. Nahihiyang sagot niya at bahagyang nakatungo. Alam kong hindi siya komportable sa paligid niya. At sigurado akong naririnig niya rin ang mga usapan tungkol sa kanya. Gusto ko sana siyang samahan ngunit bigla na lang siyang nawala sa harapan ko. Nang ilibot kong aking paningin, ay nakalayo na siya sa akin. Napabuntong hininga na lamang ako bago naupo at nagsimulang kumain. Caitlin's point of view. Napadaing ako dahil sa sakit at gulat nang bigla na lamang may tumulak sa akin. Inis kong tinitigan kung sinong may gawa noon. Layuan mo si Sir Gavin! Galit na utos sa akin ni Colleen. Paano ko naman gagawin yun kung lagi naman kaming magkasama sa trabaho? Sagot ko. Di mag-resign ka na. Singhal niya sa akin.
Bakit hindi ikaw ang gumawa? Ikaw ang may problema, hindi ba? Natatawang sabi ko. Akmang sasampalin na niya ako nang mahawakan ko kagad ang kamay niya para pigilan. Napangisi na lang ako nang makitang gulat sa kanyang mukha. Huwag mo akong kinakalaban, Colleen. Hindi ako narito para magpatalo sa'yo. Galit na sambit ko. At huwag mo rin akong dinadaan sa pagkakalat ng chismis tungkol sa akin. Mukha ka namang may pinag-aralan. Gamitin mo naman ng maayos. Dagdag na sabi ko pa at pabatong binitawan ng kanyang kamay. Ang kapal naman ng mukha mo! Sigaw niya't agad na sumugod sa akin. Napapikit ako at hinanda ako ng sarili sa pwede niyang gawin. Ngunit ilang minuto nang nakakalipas ay parang hindi pa rin siya nakakalapit sa akin. Ano sa tingin mong ginagawa mo? Seryosong tanong ni Gavin hawak-hawak sa braso si Colleen. Tinuturuan ko lang siya ng leksyon, sir. Sagot ni Colleen sabay itinuro pa ako. Siya pong nauna. Sambit niya pa. Narinig ko ang lahat. Wika ni Gavin. Ngayon ko lamang siya nakitang ganito kagalit. Narinig kong pagdaing ni Colleen. Siguro ay dahil sa higpit ni Gavin sa pagkakahawak sa braso niya. Sa tagal mong nagtatrabaho rito, ngayon mo naisip gumawa ng ganyang mga eksena? That's very unprofessional. Sermo ni Gavin. Walang ibang nagawa si Colleen kung hindi ang mapatungo. I'm sorry, sir. Paumanhin niya. Hindi ko kailangan ng sorry mo. Pack your things now. Sambit ni Gavin. Po? Naguguluhang tanong ni Colleen. You're fired. Sininghal ni Gavin at puwersahang binitawan ng kamay ni Colleen. Bahagyang napaatas si Colleen dahil sa lakas noon. Nakaramdam ako ng konting awa lalo na nung umiyak siya. Pero kasalanan niya rin naman yun. Dali-dali akong sumunod kay Gavin nang maglakad na siya papunta sa kanyang opisina. Hindi pa rin nawawala ang kaba ko dahil ito ang unang beses na nakita ko siyang ganon. Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong niya nang makapasok kami sa opisina. Oo. Tipid na sagot ko. Tapatin mo nga ako, Caitlin. Totoo bang kumakalat na chismis tungkol sa'yo? Diretsyong sambit niya sa akin. Inaasahan ko rin naman na itatanong niya sa akin ang tungkol doon at handa naman akong magsabi ng totoo sa kanya. Hindi po. Tatay ko po ang tinutukoy nila at pinipilit nila akong bumalik dahil nalaman nila na may trabaho na ulit ako. Paliwanag ko. Bakit hindi mo nilinaw sa kanya? Nagtatakang tanong niya pa. Para saan pa? Hindi ko naman sila kilala kaya hindi rin sila maniniwala sa akin. Natatawang sagot ko. Nagulat na lang ako nang bigla niya akong yakapin. Kahit nagdadalawang isip ay niyakap ko na lang din siya pabalik. Hindi ko naman napigilan ang aking sarili na mapangiti. Bumalik na kami ni Gavin sa pagtatrabaho. Makalipas ang ilang oras ay nagpaalam ako para bumili ng merienda sa labas. Pabalik na sana ako nang bigla kong harangin ng isang pamilyar na lalaki. Wala ka ba talagang balak na sagutin ang mga tawag namin? Galit na tanong niya. Tigilan niyo na ako, Tay. Singhal ko sa kanya. Ilang beses ko nang sinabi sa inyo na hindi niyo na ako mauuto ulit. Dagdag na sabi ko pa. Anong klase kang anak? Tatalikuran mo kami ngayong may pera ka na? Sigaw niya. At anong klase kayong mga magulang? Pinagtabuyan niyo ako noon dahil wala akong maibigay na pera sa inyo. Tapos ngayon lalapitan niyo ako? Kung makapal ang mukha ko, mas makapal ang mukha niyo. Ano bang akala niyo sa akin? Bangko? Nahihingian niyo lang ng pera? Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Sunod-sunod ang naging paghikbi ko hanggang sa naging malakas na hagulgul yon. Responsibilidad mo kami dahil magulang mo kami, Caitlin. Singhal sa akin ni tatay. Sana naisip niyo yan bago niyo ako itakwil. Kung wala naman akong pera ngayon, hindi niyo naman gagawin yan eh. Sambit ko. Umalis ka na, Tay. Hanggat maaari ayaw kitang pagsalitaan ng masasama. Kaya utang na loob, umalis ka na. Halos nagmamakaawang sabi ko pa. Patakbo kong pumasok sa kumpanya. Hindi ko pinansin ang pagtawag sa akin ni tatay. Hindi ko na alam kung tama pa bang ginagawa ko. Pero sa mga oras na yun ay wala na akong pakialam. Caitlin, anong nangyari? Ba't umiiyak ka? Nag-aalalang tanong ni Gavin at dali-daling sinalubong ako.
Hindi agad ako nakapagsalita. Mas lalo akong naiyak nang maramdaman ang pagyakap niya sa akin. Hindi naman na nangulit si Gavin at hinayaan niya lamang akong umiyak ng umiyak. Nang kumalma ako ay marahan kong pinunasan ng mga luha sa aking pisngi. Hindi ako makatingin ng diretsyo kay Gavin dahil na rin sa hiya na nararamdaman ko ngayon. Ayos ka na ba? Biglang tanong niya. Oo, salamat. Tipid na sagot ko. Pwede mo na bang ikwento sa akin kung anong nangyari? Tanong niya ulit. Nakita ko si tatay sa labas. Sambit ko. Pinipilit na naman niya akong sustentuhan sila ng pera. Dagdag na sabi ko pa. Pumayag ka ba? Ani Gavin. Hindi. Hindi ko pa nga nakakalimutan ang ginawa nila sa akin noon eh. Sambit ko. Wala namang mali sa ginawa mo. Karapatan mo yun. Lalo't may kasalanan sila sa'yo. Saad ni Gavin. Huwag mo na lang muna silang isipin at magpahinga ka. Dagdag na sabi niya pa. Napatango na lamang ako bilang tugon. Nanatili akong tulala habang si Gavin ay bumalik na sa pwesto niya at nagpatuloy sa kanyang trabaho. Mabilis na lumipas ang oras. Hindi ko na nga namalayan na gabi na pala. Napabalikwas pa ako sa gulat nang tawagin ako ni Gavin para umuwi. Maraming salamat ulit. Sambit ko nang makarating kami sa bahay. Walang anuman, magpahinga ka ha? Sagot niya. Tumango naman ako at bahagyang kumaway. Pinanood ko pang makalayo ang kotse niya bago ko naisipang pumasok sa loob ng bahay. Dumiretso na ako sa aking kwarto para makapagpahinga. Wala akong ibang nagawa kung hindi ang umiyak nang muli kong maisip ang ginawa sa akin ng mga magulang ko. Hindi ko sila maintindihan kung bakit bumabalik pa sila ngayon porket may pera na ako. Gavin's point of view. Sir, eto na po ang address ng pinapahanap nyo. Sambit ng driver ko at iniabot sa akin ng isang envelope. Dali-dali ko naman yung inabot at agad na binuksan para basahin ang mga nakasulat. Pumunta na tayo rito ngayon. Utos ko. Tumango naman ang driver at agad na pinaandar ang kotse. Nanatili akong tahimik sa biyahe habang binabasa ang mga nakasulat sa loob ng envelope. Halos 1 oras din ang naging biyahe namin bago narating ang address. Hindi na ako nagsayang ng oras at agad na bumaba ng kotse. Marahan akong naglakad palapit sa maliit na bahay at 3 beses na kumatok. Sino ka? Tanong ng isang babae na nagbukas ng pinto. Kayo ho bang nanay ni Caitlin? Diretsyong tanong ko. Ako nga. Sagot naman niya. Nasaan ho ang asawa niyo? Tanong ko ulit. Nasa loob. Gusto mo bang pumasok muna? Sambit niya. Tumango naman ako bilang tugon. Sumunod ako sa kanya nang magsimula siyang maglakad papasok. Kapansin-pansin ang mga sira-sira at lumang kagamitan sa bahay. Anong kailangan mo? Biglang tanong ng tatay ni Caitlin. Inabot ko sa kanila ang isang bag. 10 milyon yan. Tigilan niyo ng pangungulit kay Caitlin. Seryosong sabi ko. Narinig kong pagtawa ng tatay ni Caitlin. Niloloko mo ba ako? Sino ka ba? Tanong niya. Ako ang amo ni Caitlin. Tanggapin niyo na ang pera na yan at tigilan niyo na si Caitlin. Sagot ko. Sa susunod na makita at malaman kong ginugulo niyo ulit siya, ipakukulong ko kayo. Pagbabanta ko pa. Natigil sa pagtawa ang tatay ni Caitlin at dali-daling binuksan ang bag. Nanlaki ang mga mata ng mag-asawa nang makitang limpak-limpak na perang laman ng bag. Hindi magkaintindihan ng mag-asawa habang isa-isang inilalabas sa bag ang pera. Nagkakaintindihan ba tayo? Biglang tanong ko ulit. Oo. Tipid na sagot ng tatay ni Caitlin na abala sa pagbibilang ng pera. Napailing na lamang ako. Hindi ako makapaniwalang may mga taong nababago ng pera. Hindi na rin ako nagtagal sa lugar na yon at agad na akong umalis. Dumiretso na ako sa bahay at nang makarating ay agad na rin nagpunta sa aking kwarto. Napatitig ako sa kisame habang iniisip si Caitlin. Sa pagkakataong to ay matatahimik na siya at hindi na siya kukulitin ng mga magulang niya. Caitlin's point of view. Hindi nagtagal ay sinagot ko na rin si Gavin. Naging maayos naman ang relasyon namin at naging tahimik na rin ang buhay ko. Sa hindi malamang dahilan ay
Hindi na ako ginugulo ng mga magulang ko. Pabor naman yun sa akin dahil mas maitutuon ko ng atensyon ko sa aking sarili. Hoy, wag mo akong kalilimutan ah! Bilin sa akin ni Danica na naiiyak pa. Hindi ko tuloy napigilan ang aking sarili na matawa. Ano ka ba? Magdi-date lang kami. Sambit ko. Ay, oo nga pala. Akala ko kasi kakasal ka na eh. Natatawang sabi niya pa. Bakit? Nagmamadali ka na ba? Pangaasar ko sa kanya. Gusto mo ba? Ngayon na? Biglang singit ni Gavin dahilan para mapatigil ako. Naging mabagal ang paglingon ko dahil sa kabathiya. Hindi ko kasi napansin ang pagdating niya. Kanina ka pa ba, Rian? Utal-utal na tanong ko. Medyo. Natatawang sagot ni Gavin. Tara na? Tanong niya pa sa akin. Tumango naman ako bilang tugon. Naramdaman ko na lamang ang paghawak niya sa aking kamay at hindi ko napigilan ang aking sarili na mapangiti. Sabay kaming lumabas ng bahay at nang makasakay ng kotse ay agad rin yung pinaandar ni Gavin. Hindi ko alam kung bakit hindi ako mapakali sa kinauupuan ko ngayon. Ilang beses ko pang sinubukang ikalma ang aking sarili, ngunit nabibigo ako. Anong ginagawa mo, Gavin? Tarantang tanong ko nang bigla na lang niyang takpan ang mga mata ko. Hindi ba't may sorpresa nga ako sa'yo? Natatawang sagot niya. Huwag kang mag-alala, dahil aalalayan naman kita sa paglalakad. Dagdag na sabi niya pa. Kahit kinakabahan ay wala na rin akong nagawa. Naging mahirap para sa akin ang paglalakad kahit pa nakaalalay si Gavin. Ilang minuto rin ang itinagal noon bago kami tumigil. Naging mabilis ang tibok ng aking puso habang hinihintay ang susunod na mangyayari. Surprise! Malakas na sigaw ni Gavin, kasabay ng pagtanggal niya sa takip ng mga mata ko. Tumambad sa akin ang isang malaki at magandang bahay na may malawak na bakuran. May mga nakatanim ring puno at mga bulaklak sa paligid ng bahay. Ano to? Hindi makapaniwalang tanong ko. Dito tayo titira. Masayang sagot ni Gavin. Ha? Anong ibig mong sabihin? Naguguluhang tanong ko. Napagkasunduan namin na hindi kami pwedeng magsama hanggat hindi kami na ikakasal. Bahagi akong napaigdad sa gulat nang kalabitin ako ni Gavin. Nanlaki naman ang mga mata ko nang makitang nakaluhod na siya at may hawak na isang singsing. Bukod sa bahay na ito ay, ito pa ang isa kong sorpresa para sa'yo. Natatawang sambit niya. Gusto kitang makasama habang buhay, Caitlin. Will you marry me? Tanong niya pa sa akin. Hindi ko na napigilan ang mga luha ko. Napataki pa ako sa aking bibig upang pigilan ang aking paghikbi. Hindi ko lubos akalain na aabot sa ganitong punto ng buhay at mas lalong hindi ko naman naisip na si Gavin pa ang magiging asawa ko. Yes! Wala sa sariling sagot ko. I will marry you! Dagdag na sabi ko pa. Dali-daling tumayo si Gavin para isuot sa daliri kong singsing. Pagkatapos nun ay niyakap niya ako ng mahigpit. Ramdam ko ang saya sa yakap niya. Dahilan para mapangiti na lang din ako habang pilit pinipigilan ang aking pag-iyak. Thank you. Thank you so much, my love. Biglang sabi ni Gavin. Mahal na mahal kita, Caitlin. Dagdag na sabi niya pa. Mahal na mahal din kita. Nakangiting sagot ko. Hindi na ako nakapalag nang bigla niya akong halikan sa labi. Napahigpit na lang ako ng kapit sa damit niya at bahagyang napangiti. Mabilis na lumipas sa mga taon. Nagpakasal kami ni Gavin at tumira sa bahay na binili niya. Nagkaroon na rin kami ng 2 anak na siyang bumuo sa pangarap naming masayang pamilya. Sa tulong ni Gavin, nakapagtayo ako ng isang maliit na makeup business na unti-unti na ring lumalago. Mas lalo namang naging matagumpay ang kumpanya ni Gavin. Congratulations, mahal! Nakangiting sabi ni Gavin at agad na yumakap sa akin. Ang bilis ng panahon, 3 branches na agad ang business mo. Dagdag na sabi niya pa. Maraming salamat sa tulong mo, mahal. Masayang sagot ko.
Hindi ko na napigilan ang aking sarili at hinalikan siya sa labi. Kung meron akong natutunan sa mga pinagdaanan ko, iyon ay ang magpatawad. Saka ka pa lamang matatahimik kapag nagpatawad ka na. Aaminin kong hindi naging madali para sa akin ang buhay. Si Ma'am Sonia na halos patayin na ako sa ibang bansa. Ang mga magulang ko na ipinagtabuyan ako dahil sa pera. Pero napatawad ko na rin sila. Hindi maaaring dalhin habang buhay ang galit dahil hindi tayo matatahimik kapag ganon. Ipinagpapasalamat ko rin dahil muli kaming nagkita ni Gavin. Ang lalaki na high school pa lamang ay gusto ko na. Sino mag-aakala na makalipas ang maraming taon na hindi nagkikita at nagkakausap ay kami palang magkakatuluyan ngayon. Malaki ang pasasalamat ko sa kanya dahil sa lahat ng naitulong niya sa akin. Kaya naman hanggat kaya ko ay ginagawa ko ang lahat para iparamdam sa kanya ang pagmamahal ko. Wakas.